Hello, ito po si Dick Gordon, ang inyong chairman ng Philippine Red Cross. As we commemorate the 79th anniversary of the Philippine Red Cross, we have to reflect on a legacy of hard work, compassion, service, and unwavering commitment to humanity. Lalo na ngayon sa panahon na ito na napakaraming naghihirap dahil sa nangyayari sa mundo. Kapos sa langis, maraming nahihirapan nakapagbayad sa pamasahe o baka pamasada, o di ka naman makabili ng kinakailangan nilang pagkain at kinakapos. So today, as we celebrate our 79th anniversary, we have to be mindful of the fact that we still live in a very challenged world na napakadelikado ng panahon, na bawat kilo sa ibang bansa, apektado tayo. Bawat disasters na dumadapo dito sa ating bayan, maraming apektado. The last year has shown that we have gone all the way from Basco, all the way to Sulo, all the way to volcanic eruptions in Mayon, and in Canlaon, and in Taal, at threatened eruptions in Bulusan. Mga baha na sumapit dito. Yung earthquake doon sa Cebu, Davao del Norte, sa Davao Oriental. So talaga walang tigil, walang humpay, ang paghamon sa atin ng panahon, at paghamon lalong-lalo na sa ating objective, yung mga suffering humanity, yung mga vulnerable, yung mga walang kalaban-laban. That is why on this occasion, dapat tayo magparami pa ng mga volunteer para mas mabilis tayo makakatugon sa mga nangyayari. Yung 143, palakasan natin lalo sapagkat dyan nangyayari na tayo nagkakaroon ng focus, na mabilis tayo, fast, at tayo naiintindihan ng tao na tayo naandyan sa lahat ng oras, tayo ay makakatugon sa kahirapan. So today, on this occasion, 79 years ago sa Malacanang inumpisa nito, at kulang na kulang tayo ngayon. Halos ang dami na nating gamit katulad ng mga ambulansya na umabot na tayo ng humigit kumulang sa 180. Ang dami na natin na itayong mga bahay during the last 15 years. Umabot na tayo ng 178,000 homes. At marami na rin tayong fire trucks, marami tayong water tanker na nagbibigay ng tubig, at pati pagbibigay ng pagkain, yung food trucks, ginagawa natin. At papasok tayo later on sa pagpapalakas ng livelihood ng mga tao. Kaya kinakailangan lahat ay maging leader. Tayo ay leader because we create other leaders. Tayo malakas because sa papagalaw natin ng tao. So pag nag-recruit tayo, kailangan may training, meron tayong motivation, meron tayong mobilization na mabilis, meron tayong mga verb na ginagamit natin, maihatid ang volunteers sa iba't ibang lugar nang walang tigil at walang humpay para sa ganon. Masasalubong natin ang mga hamon para maiangat natin ang tao sa karimlan. So today, on the occasion of the 79th anniversary, as we approach the 80th anniversary next year, it is important for us to realize that we have to improve ourselves. We have to constantly innovate. We have to constantly motivate. And we have to constantly make our leaders feel that they must make a difference in practically everything that comes before us, and that we must have the vision to make sure that we are always prepared to fight the challenges that are forthcoming in this world. The world is becoming more and more a difficult place to live in, especially in our country. We are now 115 million people, and we have to make sure that we have to make the adjustments. Kailangan nakakasabay ang membership natin at volunteers natin sa dami ng tao para sa ganon, hindi sila mahihirapan. And we have done that. And I'm proud to serve with you. I am proud to be a member of the Red Cross with all of you who are out there, the members of the board of all the chapters, the chapter administrators, yung mga RCY natin na dapat dumami pa hanggang sa eskwela, hanggang sa labas ng eskwela, para sa ganoon matutugunan natin ang palaging lipat-lipat at paiba-ibang mga hamon ng pagkakataon. Siyempre, huwag natin kakalimutan ang ating mga staff and volunteers. At may mga plano tayo na this coming week, halimbawa, or this coming month, papatraining natin lahat ang staff at kailangan meron tayong understudy ng mga chapter administrator para sa ganoon walang tigil. May continuity tayo, may predictability tayo sa lahat ng gagawin natin, at palagi nating mararamdaman na may consistency tayo at meron tayong continuity. And we must always remember that we have partners and donors that we always earn their respect. That is why maraming tumutulong sa Red Cross. Bagamat wala tayong nakukuha pera sa gobyerno, marami pa rin tumutulong sa Red Cross para maibsan natin ang kahirapan ng napakarami. And that entails trust. That entails belief in our capabilities. Kaya sa darating na panahon, umaasa ako na lalakas palalo ang Red Cross
Ngayon ay almost 2 million volunteers tayo. Dapat madagdagan natin sa lahat ng sulok ng Pilipinas, magkaroon tayo ng 143. The philosophy of loving our fellow humans, so that this really becomes the foremost humanitarian organization of the world. So today, I ask you to accept the challenge. I ask you to lead. At para sa ganoon, pagdating ng oras, hindi tayo mahuhuli sapagkat ang motto natin is always volunteers plus logistics plus information technology, because the Red Cross that's always first, always ready, always there. Maraming salamat, and God bless you all. God bless the Republic of the Philippines and the Philippine Red Cross. Mabuhay kayong lahat.